Pinadalhan na ng Commission on Elections or COMELEC ng show cause order si Senator Cheese Escudero. Ito ay kinumpirma mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ayon kay Garcia, kailangang magpaliwanag ng senador hinggil sa issue ng pagtanggap umano ng 30 million pesos na campaign contribution mula sa kontratistang si Lawrence Lupiano noong 2022 elections. Aniya, binigyan nila si Senator Escudero ng 10 araw para magpaliwanag. Dagdag pa ni Garcia, inaasahan nila na dadalo si Senator Escudero o magpapadala ng kinatawan niya o abogado sa isinasagawang pagdinig sa October 13, 2025. Una nang inamin ni Escudero na kaibigan at campaign donor niya ang nasabing kontratista na nakakuha ng mga flood control project ng pamahalaan. Ngunit iginit niyang wala umano siyang kaugnayan sa kumpanya at paninira lang ang paglalagay ng mali siya sa koneksyon niya rito. Matatanda ang kabilang ang Centerway sa top 15 contractors na binanggit ni President Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong July. Kaugnay nito, kinumpirma ni Senate Committee on Ethics Chairperson Senator J.V. Ejercito na nabanggit na sa kanya na mayroong ethics complaint na inihain laban kay Senator Cheese Escudero. Ang complainant ng nasabing reklamo ay si Attorney Marvin Aceron at nag-ugat ito sa di umano'y pagtanggap ni Escudero ng mahigit 30 million pesos na donation mula kay Lawrence Lupiano na nagmamay-ari ng Centerways Construction. Pero bagamat nabanggit na ito sa kanya, sinabi niya na hindi pa naman siya naabisuhan ng kanilang committee secretariat tungkol dito bilang katatalaga pa lang niya sa pwesto. Anya, pag-uusapan muna rin nila ito sa komite kasama ang kanyang Vice Chairman na si Senator Kiko Pangilinan at ang kanilang mga miyembro na si Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros at Senator Erwin Tulfo. Samantala, hindi na rin daw ikinagulat ni Escudero ang tungkol dito dahil kabayaran daw ito sa pagbanggit niya sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ano na pong latest update ng COMELEC dito po sa investigasyon na ginagawa ninyo sa mga campaign contributors na may kontrata po sa gobyerno? Ma'am DJ, Sir Ted, 55 po yung ating hinihingi ng konfirmasyon, sertifikasyon mula po sa DPWH. Actually po, 3 linggo na po na lumilipas yung ating liham sa kanila, although naiintindihan natin sobrang busy ng DPWH sa kasalukuyan. Gusto po natin pa-confirm muna kung sadyang yung mga nakita namin na mga kontratista doon sa mga source ng mga kandidato ay mga kontratista talaga ng pamahalaan, baka po kasi sa privado and therefore hindi po applicable sa kanila yung pong Omnibus Election Code, yung Section 95, letter C. At para naman po maging fair tayo sa lahat. Ngayon po, doon po sa umamin, dyan sa mababang kapulungan, ay kami po nagbigay na ng sulat sa kanya, laliham, para siya umattend sa isang pagdinig. At nung nakaraang araw po, nung nakaraang linggo, ay napakinggan na po natin yung side niya. At ngayon po ay amin pong i-issue naman yung pagpapat-request doon sa mismong nakatanggap ng donasyon, contribution na kandidato upang pagpaliwanagin naman siya. At ganun sila naman po ay hindi na kailangan ng kumpirmasyon sa DPWH sapagkat may pag-amin naman po tungkol sa kanilang kalagayan. Ulitin ko lang, Chairman, meron na po kayo na ipatawag dyan. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lupiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Cheese Escudero. At siyempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang abogado, nadala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Cheese Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto naming hingin ang reaksyon nyo dito. Sabi po dito ni Senator Cheese Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, ginagalang po natin ang statement na po yan ng ating dating Senate President, si Senator Cheese, at maaaring tama po siya sa isang punto. Pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ, Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yun din po siya
ay sa isang press conference ay umamin din siya na nakatanggap. Siyempre, ang katanungan na lamang ngayon, pag ay una, kinakailangan muna namin mapakinggan officially yung kanyang panig. Itong linggong ito, maaaring maipadala na po natin yung liham sa kanya. Number 2, bibigyan natin po ng due process kasi siyempre tayo ay nasa investigation stage. Number 3 ay ibabangga natin yung kanilang mga defense, contention as against doon sa mismo eksaktong provision ng batas. So hindi naman po dahil na single out, dahil lang po may pag-amin kasi na a public works contractor yung company nung nagbigay sa kanya, si Mr. Lubiano. Ngayon po, dito po sa mga iba, kino-confirm ko rin po na tayo ay kasama sa investigasyon ang posisyon ng Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman ng District at saka po party list. Kasama na rin po ang Governors at saka Vice Governor. Nung huli niyo akong nakapanayam, Ma'am DJ, kinonfirm ako sa inyo kung ilan yung senador, ilan yung gobernador, ilan yung party list, ilan yung congressman. Dito po sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente, aware po kami doon sa nilathala, pinalabas po ng PCIJ. Kung kaya nga lamang po, meron lang po kasing kaibahan yung pangalan ng mga nakalagay doon versus doon sa pangalan na nakalagay po sa SOSE. Halimbawa po, ang nakalagay na pangalan doon sa PCIJ ay DJ Chacha. Pero yung nasa amin po ay Ted DJ ang nakalagay sa amin. So kinakailangan po namin ipa-confirm sa DPWH kung parehas ba yung tao na yon. At the same time, doon naman po sa isang posisyon, sa halip na construction company, ang nakalagay po kasi Ma'am DJ Sir Ted ay Realty Corporation. So ang katanungan, yung bang Realty Corporation ay katulad ng isang construction company. So, maaaring involved sa paggagawa ng mga subdivision, pero hindi naman pala involved sa public works, sa pamahalaan. Kaya kailangan po namin ng confirmation mula sa DPWH. So, tama po ba yung narinig ko? May mga hindi nagtutugma base po sa investigasyon ninyo? Yung pong nailabas po ng PCIJ versus doon sa SOSE na nasa amin. Medyo iba po pangalan na nasa amin, iba po yung pangalan na nakalagay sa kanila. Maaaring family name, pero magkaiba po yung pangalan. Halimbawa, isang Jonathan, isang Alan. So, mukha po magkaiba naman yung dalawang yon. And therefore, halimbawa, yung naipatawag sa Senado ay yung Alan at hindi naman po yung Jonathan. So, paano po yun? Kahit magkapatid po yun, maaaring magkaiba po yung pinaka-nature ng negosyo. Isa. Okay, kung ang nature ng negosyo, iba na po yung nakalagay sa SOSE, paano po gagawin ng COMELEC doon? Ayun po ang kaya po kailangan namin, hindi pa naman po natin sila ina-absuelto o wala tayong sinasabi na wala na yung kaso. Kaya po kailangan talaga yung confirmation mula sa ibang ahensya ng pamahalaan na halimbawa itong company na ito o korporasyon na ito ay may kontrata talaga sa gobyerno prior to the election of 2022, during the election of 2022 or after the election of 2022. At siyempre, doon po sa atin, ay mako-confirm din natin sino talaga yung mga registered owners niyan, presidente, chairman, o kaya members of the board. Mako-confirm po natin lahat yan. Very important po yun because siyempre po, nagbi-build up tayo ng kaso. Ayaw po natin na later on, kung kami magpa-file ng yung aming opisinang yan, yung Political Finance and Affairs Department, ay magpa-file ng kaso sa aming Law Department, ay gusto po natin airtight yung kaso. Nakakahiya po na madismissan ng kaso dahil lang sa hindi inaayos mabuti yung pag-gather ng ebidensya. Pag-uusapan po natin itong pagpa-file ng ethics complaint laban po kay dating Senate President Francis Escudero, kaugnay po dito sa kanyang tinanggap na 30 million pesos in campaign contribution from a government contractor. So napakalaking issue po nito. At isa po ito sa mga binanggit niya sa kanyang speech last week. At hindi naman niya directly, sa akin medyo nagkulang po yung kanyang, wala akong nadinig na malino na denial po dito. Actually, inamin naman niya na tinanggap niya dahil nasa SOSE yan. Pero ang justification niya, ginagawa rin ng iba bakit ako lang? Alam niya po ba yung classic na whataboutism? And of course, before I introduce our guest, gusto ko lang po linawin kasi marami nagtataka. Marami nagtatanong, bakit ba hindi impeach yung senador? Gusto nila. Hindi po kasi impeachable official ang mga senador at saka mga house members. Kung gusto nyo po silang madisiplina, matanggal, isa po ito sa mga paraan. Mag-file po kayo ng ethics complaint at siguro manalangin sa poong may kapal na madisiplina man lang sila o matanggal. Yun po yung pag-uusapan natin dahil hindi po madaling proseso ito
dyan po sa Committee on Ethics. Ang makakausap po natin ngayong gabi, siya po yung abogado na bumisisi dito po sa mga dokumentong relevant pagtungkol po dito sa campaign contribution dito po kay Cheese Escudero. I'd like to welcome to our program si Attorney Marvin Aceron. Siya po yung nag-file ng ethics complaint laban po dito kay Senator Cheese Escudero. Magandang gabi po, Attorney, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian Elguera. Salamat at inimbitahan mo ako dito. Okay, una-una, when did you decide to file an ethics complaint against Cheese Escudero? Well, siguro nung umpisa muna nung September 21, sumama ako sa rally. Nagmarcha ako, kasama ko yung misis ko mula doon sa shrine papunta sa EDSA Monument. Nakita ko galit, maraming galit at galit na galit talaga ako. So, sabi ko sana may makasuhan naman talaga. And nung about a few days, 5-6 days ago, nakita ko yung nag-uusapan na itong 30 million donation kay Cheese Escudero. Tapos yung depensa ng Lubiano. Ano lang yan personal money ko yan. Pero sabi personal money. So sabi ko, tingnan nga natin yung GIS mo. Madali naman sa akin yun kasi bumagala ako sa SEC. I can download yung GIS. Nakita ko, 99.331% si Lubiano ang may-ari ng kumpanya. Sabi ko, halos ikaw na pala may-ari niyan. Sabi ko, tingnan ko nga yung financial statements mo. So, tinignan ko yung audited financial statements. So, I downloaded all the financial statements and then I focused on one financial statement. That's 2022. And it says there, in unang disclosure mo, meron siyang retained earnings na 315 million plus. Okay. However, kung dinownload ko yung next year, 2023, inulit niya yung kanyang disclosure sa 2022. Pero binago na ang numero. Naging 280 million plus. Sabi ko, bakit binago? Normally, ang instinct ng abogado na tumitingin ng financial statement, kahanap ng footnote yan. Asan ba dito yan? Tinignan ko, yung kanyang mga disclosure, mga footnotes, wala namang kulang ang footnote. Walang sinasabi kung bakit wala na yung 35 million. Aba, sabi ko, bakit ganon? May problema to ako. So, tinignan ko uli yung next year. That's the 2023 statement, 2024 statement. Aba, pinanindigan na, 280 million mo lang talaga daw ang 2022. Sa mga tuwid, nasaan ang 35 million? Wala doon. Tatlong AFS yan, tatlong financial statements, restating 2022. Bakit iba ang figure? Bakit kulang ng 35? And then, sabi nga, 35. Sorry. Meron tayong kaso dyan. Yes, Attorney, sorry, clarify ko lang. No? So basically, this debunks the claim by Lubiano that his contribution came from his personal money. Dahil reflected yun na walang 35, tama ba, doon sa kanyang kumpanya, na siya rin halos sa may-ari, 99.33%. Well, ganun po ba yan? Hindi naman natin masabi yan dahil para masabi natin yan, dapat makita mo yung nag-withdraw sa bangko ni Senator Waste at nilagay doon sa kanyang bulsa doon ng ibinayad. Wala tayong ganung ebidensya. Sayang, no? Pero ang ebidensya ko, ganito. Number 1, nawawala ang 35 million. 2022. Pangalawa, 30 million ang donation in 2022. Pangatlo, ito yung medyo matindi. Pagkatapos ng donasyon na yon, binaha, quote-unquote, ng project itong kumpanyang ito. Dati kasi ang project niya, mga 720 million lang 2021. Pagkatapos ng donasyon, umabot ng 16 billion total ang mga kontrata nitong kumpanyang to. At hindi pa dyan, lahat po yun. Sorsogon, halos lahat. Bicol Region, District 1, District 2. Bakit ganon? So, we put two together. Ang problema ko dyan, talagang hindi pa natin matuturo. But, I'm looking at the ethics part. Senador Escudero, batik ang senador, 2 terms plus 1 more term. Sanay ka na sa tumakbo sa politika, sanay ka na sa mga donation. Bakit mo naman tinatanggap basta-basta ang ganitong klaseng pera? 30 million para sa kampanya. Hindi mo man lang tinitingnan. It's just a duty of diligence. And everybody, I expect all politicians to have that duty of diligence. You cannot just accept money from people.
especially your friends, to get good contacts from the government. That's unbecoming of a senator. We have to save the institution of the Senate. Hindi po Sir pwede yan. Attorney, yung the very fact that he accepted money from a government contractor, yun pa lang hindi ba bawal na yan? Ang nakalagay sa batas, prohibited donations yan, contributions. A person who has a contact with the government cannot donate to a candidate. Bawal talaga yun. At to kasi ang excuse niya, hindi naman daw siya may kontrata yung kumpanya niya. Pero pag tinignan mo yung kumpanya at saka siya, para isa lang sila. So technically, you can look at it one way. Talagang sinubyano lang lahat yan. Second way, talagang yung kumpanya lang yan. Either way, that money needs to be explained. Where did it come from? Did it come from the missing 35 million we saw in the FS? Or did it come from somewhere else? That's the big question. That has to be answered. Okay. Kasi based technically, dalawang personality ng Lubiano, di ba? Siya bilang Lubiano, tapos yung isa bilang kumpanya. Pero basically, ang isang tanong dito, yung personal money mo na 30 million na binigay mo kay Cheese, saan mo kinuha? Exactly. That's the point. Oo. Kasi ito pa nakakatawa, no? Itong si Lubiano, parang anak ng Diyos eh. So meron na siyang kumpanya na, ano pangalan ng kumpanya yan? Si Centerways. Meron pa siyang isang kumpanya, si Metro Waste Healthcare. Ito naman, supplier sa Sorsogon, sa probinsya ng Cheese Escudero noong panahon ng COVID. Ang system pa, alam mo kasi nung panahon ng COVID, walang procurement law, suspend ni Duterte. Yeah, Para makabilis ang bumili. Di ba? Pabilis, di ba? So, ibig sabihin, bahala na si Batman. Bili mo kung anong bibilin mo. Kumita na ang gigita, di ba? Yan ang tinatanong ko. Ilang milyong kontrata ang kinita ni Centerways? Na si Lubiano ay 90% owner. Take note 90%. Halos siya na rin yan eh. Bakit ba paboritong supplier itong si Centerways at si Metroways? That's the question that Senator Escudero has to answer. Okay. Napakalinaw ng pagkakalatag ninyo nitong mga punto binabanggit nyo, no? Anong gusto nyo mangyari? Anong gusto nyo gawin ng Senado kay Cheese Escudero? Ang unang-una, importante dito, maibalik naman natin ang dignidad ng mga senador, ng mga politiko, ng mga statesman puno dapat. Imbestigahan to, bigyan ng pagkakataon si Senator Escudero mag-explain. Yung accountant na yan na nag-certify na okay yung mga libro nila, explain mo, bakit nawawala yung 35? Bakit, mali-mali ka ba talaga dyan? Kumukuha ka ba ng kontrata sa gobyerno na mali-mali ang mga FS mo? Pangatlo, dapat magkaroon ng disciplinary action. You know, it will take 2/3 vote for the Senate to expel Senator Escudero. I'm hoping for that, but I don't know if that will happen. But either way, dapat may mangyari dito. Hindi na ito po pwede. Institutional problem to. It's not just a problem of the Senate. It's a problem of procurement process. It's a problem of our corporate finance law. And of course, sinasabi ko nga, yung election finance na yan, isang malaking kahangalan yan. Yung ganyang klase na i-declare mo lang, tapos wala naman nag-audit, wala naman pag-check, wala yan. Dapat yan, babuhin na. Hindi tayo pwede ganito. We have to stop being like this. How confident are you na kikilos po rito yung Senado? Kasi ano yan they protect their own, hindi po ba? After mag-speech ni Escudero last week, ang daming kumamay sa kanya. So, hindi natin maiwasang isipin na poprotektahan itong si Cheese Escudero at baka walang mangyari sa complaint ninyo. Well, you know, meron kami mga abogado, meron kami paboritong kanta, Impossible Dream, di ba? So, kakanta-kanta muna tayo Impossible Dream, but we have 3 senators there. Palagay ko naman, maayos mag-isip. And the others can have their lucid moments, can they have the bright moments. You know, sometimes baka sana maisip nila ang tungkol sa bayan. You know? We don't know. The politics here change all the time. Di ba? Malay na. Ay, naniniwala pa rin ako. Wala namang bobo dyan eh. Sa Senado, 24 people. Wala namang bobo dyan. I mean, all of them can think. At itong ginawa ko itong complaint na to, sinigurado ko, lahat ng senador maiintindihan ito in one reading. At yun itong sana, hindi ko na lang siya matagalog, napakahirap tagalogin ng technical terms ng corporate law. Pero maintindihan nila ito, sana maintindihan nila. At alam mo, sinasabi ko,
yung pagiging senador, hindi niya naman yan hindi naman nakatatak sa dugo niya yan eh. Yan ay isang institusyon. Igalan niya yan. Minsan nga, kung maalala mo, itong pleading ko, ang unang-unang kinote ko dito, si Senator Jovito Arsalonga. Asan ang mga salonga sa panahon na to? Palagay ko may mga salonga dyan. Palagay ko may mga tanyada pa dyan, may joke pa dyan. So we have to trust in the institution and its ability to change and reform itself. So that's why we're doing this. Ano po ba yung proseso sa ethics? Pwede bang upuan lang yan ng komite, hindi pansinin? Well, parang yan, impeachment plenary. They have all the power in the world. However, they're answerable to the people. And I'm very happy that many people have responded to these complaints, which means they actually think I have something here. Because I hope I can gather them, we can make the Senate accountable to this, accountable to us. We'll follow this up. I'll try to post what's going on in this case. Mr. November 30, March again, sasali kami doon. Sana pag-usapan makita ng mga senador, hindi nyo pwedeng baliwalain ito. Hindi na, kasi sobra-sobrang nangyari. Hindi, maraming nabaha. Pagkatapos, bilyon-bilyon ng inubos ng pera ng bayan. Huwag naman ganyan. Diba? Hindi naman pwede na yan. Tapos tayo dyan. I completely agree with you, Attorney. Siguro, one point of disagreement that I have with you, yung sinabi niyong walang bobo sa Senado. Not to be sarcastic, no? I think it's not an issue of people finding it difficult to understand your pleading. It's a matter of whether they would really stand up for what is right. Madaling intindihin, pwede na unawaan nila, pero yung paninindigan ng problema. Oo, umaasa pa rin ako sa kabutihan ng tao eh. Alam mo, lahat naman ng santo naging mga salbahing tao, San Agustin, lahat yan. Hindi naman yan naging santo agad. Lahat ng tao, they go through a moment in their lives. They've been bad people, they've been very selfish. And then at one point in their life, God will touch their souls and say, ayoko na, babaguhin ko na yung buhay ko. Magpapakabuti na ako. Gagawin ko na yung tama. Malay natin, di ba? Bilog ang mundo. It will happen. Okay, I really admire your optimism, Attorney, no? Pero maiba ko ng konti. Will this be the lone forum kung saan gusto niyong panagutin si Jesus Escudero o meron pa kayo ibang balak na puntahan? For instance, disbarment case and other forums. Alam mo, yung ebidensya kasi, inaral kong mabuti. Kung ikaw ay abogado, ang pinakamahinang forum kung saan mo ipa-file to, yung Senate. Bakit? Baka magkampi-kampisil din eh. Diba? Hindi mo alam eh, di ba? Pero ang ebidensya ko, sapat pa lang para sa isang ethics complaint. Hindi pa to sapat, palagay ko, para magkaroon ng magandang kaso sa ombudsman or sa COMELEC. I don't know kung ano nangyayari dyan. Pero sa basa ko, at least I can tell people here what happened here is unbecoming of a senator of the Republic of the Philippines. Hindi ito ginagawa ng isang senador na hinalal ng bayan. At dapat, ang exemplar natin ng mga senador, alam ito at isipin nila, mali ito. Mali talaga ito. Hindi ito pwede mangyari ulit. Opo. Doon sa kontratang nakuha ni, di ba, doon sa inyong pleading, binanggit niya, no? Mas lumago yung mga kontrata nitong si Lawrence Lubiano after nung campaign contribution. Okay? Yeah. But hindi man natin kailangan sabihin na direct causality yan, no? Pero there's something there na pwede mong tingnan, hindi po ba? At tulad na binabanggit ko before dito sa aking mga komentaryo, si Cheese kasi nasa position siya, di ba? By the sheer position that he held, he was in a position to influence and perhaps provide favors, di ba? Hindi ko sinasabing necessarily ginawa niya, pero nandun agad yung conflict of interest dahil senador siya. Pwede niyang pakailaman yung budget, pwede siya magkaroon ng suasion sa takbo ng proseso. Pero dito, meron po ba kayo nakita or at least balak tingnan na kahit pa paano nagkaroon ng direct relation yung donation doon sa pakikialam ni Cheese, perhaps kaya nagkaroon ng maraming kontrata itong si Lubiano? Mahirap yan no? Pero ang isang maliwanag, yung GAA, may pirma ni Cheese doon as Senate President. Yeah. Yung pirma na yun, hindi yun basta nakukuha kung hindi pasado sa Senate President ang budget.
yung budget na yan, I presume, matalinong tao yan, abogado sa, isang take lang dito sa bar, I presume, binasa niya mabuti yan. I presume, binantayan niya dyan yung mga kontrata ng mga tao na kailangan niyang tulungan, quote-unquote. So, yan, I can say, he had a direct hand in that sense because he studied this theory. That's presumed. Binasa niya yan. Ilang libong mang pahina yan, binasa niya yan. Alam niya ang bawat item dyan. Alam niya ilan ang pupunta sa Sorsogon. Alam niya yan. Ngayon, kung yung pagkaka-budget doon sa Sorsogon ay may usapan na ang mananalo ay itong kumpanya ni Centerways, yan ang gap na kailangang i-fill out sa atin ng district engineer who is in charge of Sorsogon. Sana magsalita siya, di ba? Alam mo, kung nakikinig siya, alam mo, sabihin mo na para alam na natin lahat. Mahuhuli ka rin naman. At ikaw lang maiipit kung di ka, Kailangan ng whistleblower in short. Yes. Really? Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.